Hello Team Authentic all over the world! Sama-sama tayong mag-bye-bye Brunei! And sama-sama tayong mag-say hello sa Kota Kinabalu! In this episode, isi-share namin sa inyo yung aming last thoughts sa whole experience natin dito sa Brunei. And also, ano-ano nga ba yung mga requirements papasok ng Malaysia? At bibigyan din namin kayo ng idea where to stay in Kota Kinabalu na bonggang-bongga talaga. At syempre, dahil hindi namin kayo titipirin sa experience, ipapakita kaagad namin sa inyo ang ganda ng Kota Kinabalu dahil mag-island hopping agad tayo. Siksik ang ating episode for today. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung gusto niyo naman magkaroon ng instant discount sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! Hello everyone! Goodbye, Brunei! Yes, in this episode, samahan niyo po kami from Brunei going to Kota Kinabalu, Malaysia. Pero ngayon pa lang hingi na kaagad kami sa inyo ng pasensya kasi alam namin hindi ito yung ine-expect yung gagawin naming way of transportation. Oo, kasi nung binook natin to, that time, ang iniisip namin, gusto naming mag-bus para ipakita nga sa inyo yung magiging travel natin. And then yung maraming tatak na passport. 16 stamps! 16 stamps ng passport sa loob lang ng isang araw. But the problem is, nung binibilang na namin yung aming passport pages, mga 6 na lang yata or 7. So kung matatatakan pa siya, ayaw na naming mag-renew ng passport for this year. So pasensya naman na hindi na yun yung gagawin natin. And meron kaming voucher, ginamit na namin. Ang gagawin natin, magpa-fly tayo from Brunei going to Kota Kinabalu. At least, in this episode, yung mga pupunta direct to Kota Kinabalu, mabibigyan namin kayo ng guide from the airport going to the city. Yes. Ang taray. Oo, di ba yan pala? Iconic. And nakita nyo naman, di ba? Ang konti ng tao. And gusto rin namin ma-experience ang Royal Brunei Airlines, ang kanilang flagship airlines. Diba? First time natin yung ma-experience. Ay, ang maganda dito, may nakita kami, early check-in pwede na, ang taray. And sa binayaran natin, yung ticket kasi natin ay 4,300 pesos one way per pax. And meron na siyang 30 kilos na baggage allowance. Kaya ngayon, i-check-in natin yung ating mga luggage. Gamitin natin yung 30 kilos. Why not? 30 kilos each yun, guys, ha? And kapag early check-in na nga tayo, medyo mahigpit dito, Oo. no? Ano yung mga tinanong sa'yo? So guys, nga palang tinanong kagad sa akin kung meron na ba tayong arrival card going to Malaysia. Then ang second na tinanong ay after ng Malaysia saan tayo papunta. Since sa case nga natin after ng Malaysia, uwi natin sa Pilipinas, hinanap nila yung confirmed ticket natin going back to the Philippines. Yes, so medyo yung kakaiba yun. Oo. Kasi usually hindi yun hinahanap kapag kapalabas ka na ng bansa nila. Pero ito sa Brunei, itatanong sa inyo kung saan kayo next pupunta. And then from there, itatanong ulit kung saan kayo next pupunta, di ba? Parang ayo. Oh, it's 2:30 p.m. Tara na. Magja-Jollibee na tayo. Kaya pala nung pagpunta natin, yung arrival natin sarado na kasi ito yung time nila. Schedule. Tara. And ito na yung ating Jollibee meal. Ito yung 2-piece chicken, 297. Pero, nagpa-upsize tayo ng drinks. Thank you, Jamie. Plus 22 pesos. And then, ako naman, ito yung sa akin. Double burger silog. Double burger kalog kasi plain rice. Oo, grabe. Double burger, tapos merong egg. Which is 211. And then, nagpa-upsize din ako ng iced tea. 20 pesos naman. And then, meron din tayong sundae,
Yung sundae nila dito, ang tawag nila cookies and cream, which is 81 pesos each. At ito yung bongga. Nag-add kami ng large price, 81 pesos lang. And then yung rice nga pala rito, nakita namin, magkano lang? 0.50 lang. Nasa 22 0.50. pesos lang. 22 or 23 pesos lang siya. Mura lang, no? Yes, tikman na natin kasi excited ako dun sa fries. Kasi Oo. guys, sobrang frustrated na ako sa fries sa atin sa Pilipinas. Sorry ha. Grabe, hindi na talaga ako makachempo ng masarap na fries sa Pinas. Tapos yung sausawan lang, natikman ko din, ano siya, hindi ketchup, Chili sauce. chili sauce. Kasi yun naman yung fries, kulay pa lang, makikita nyo naman na, alam niyo yung parang fresh na fresh. Masarap. Ang crunchy-crunchy ng Mas fries nila. crunchy. Yun yung sinasabi ko, bakit ganun? Mas masarap na yung Jollibee sa ibang bansa kaysa sa Jollibee sa Pilipinas. At sa atin pa nag-originate yung Jollibee, oh. Ang lutong niya, Now, next naman, tikman naman natin yung burger steak. May something na lasa, parang pure na burger. Pero hindi siya ganun katapang. Unlike yung sa atin. Tsaka yung gravy nila din, Iba din, oh. iba din. Yung sa atin kasi medyo nananapak yung gravy, yung lasa. Ito medyo mild lang din. And then, ito yung chicken. Tignan nyo naman yung chicken. Niya, crunchy. Yun nga kasi yung pansin namin sa Pilipinas. Hindi lang naman sa Jollibee ha. Parang peke na yung chicken. Parang hindi na siya totoong chicken skin. Hindi siya chicken joy. Oo, na talaga siya. Hari na lang talaga siya. Ito kasi talaga, meron talaga siyang skin chicken talaga. Gabi chicken, no? Ano to? Diba? And nakapasok na tayo ng immigration. Ay, may Starbucks doon, nakalagay. May Starbucks pala. Yung Starbucks nasa loob ng departure. Paglagpas nyo ng immigration. And then, ganyan naman dito, may pa-lounge ulit. Maliit lang yung airport ng Brunei. Pero yun nga, sorry naman, maganda, malinis. Ang lamig nga lang. Baon kayo jacket. Bago tayo talaga bye-bye Brunei, magla-last thoughts muna tayo. So simulan lang muna natin sa pinakasimple. Yes, pagdating sa transportation, medyo mas limited yung pwede ninyong pagpilian kasi nga talagang kaunti yung bases, halimbawa, ganyan. And then yung iba pang options. At saka yung mga buses nga, di ba daw dito, may oras. Per oras talaga siya. Oo, pero convenient din naman kapag ang pipiliin ninyo naman yung DART. But we have to say na medyo mas mahal siya, lalo na kung solo traveler kayo. Pero kung grupo naman, sulit okay na sulit. yun. Oo, kasi yung yung 5.5, yung 200, o sa 250 pesos na lang halimbawa, 'di ba? Mura na yun kung apat naman kayo. Pero kung solo traveler, medyo may mabigat. pagka-aray yun. So, pagdating sa budget, ito pakiramdam lang namin yung 20K ninyo for 3 days dito sa Brunei, sobra na yun. Kasi yung eroplano, yung airfare, pagka nagpipiso pa yun, Diyos ko, wala pa yung 5K. Kami nga nakuha lang namin yung sa amin ng 4,500 pesos round trip na. And then yung hotel din naman, hindi rin naman siya ganun ka-expensive. Lalo na nga kung 3 days lang naman. And pakiramdam namin yung 3 days, okay na. Kasi yun, medyo kaunti lang din naman kasi yung pupuntahan dito. Kumbaga malilibot mo na lahat ng mga gusto mong puntahan. Yes. And then, pagdating sa safety, it's generally safe dito sa Brunei. Lumabas tayo ng gabi. Nakalabas tayo, hindi tayo nangamba. Oo, mga siguro 3 nights din kaming gabi lumabas. O sige, lalo na sa mga LGBTQIA na medyo nag-aalangan. Eto ngayon, di ba 3 nights na tayo kasi meron pala dito mga mahaba talaga. Buhok. Alam niyo, doon sa hotel natin, staff, talaga siya. Kasi mahaba talaga buhok, sabi makeup pa siya. Makeup siya. Tapos meron tayong mga kapwa Filipino na medyo mahaba din yung buhok, naka-makeup, ganyan. So, siguro iba na talaga. Nag-iba na. Hindi na ito katulad dati yung isip natin na, ayun nga, di ba kasi
nababasa kasi namin na kapag akla ka Naka. rito, babatuhin ka, ano, Yan, stone to death ka. stone to death ka talaga. So, Siguro ano na ganun. siya, hindi na siya yung sa kasarian mismo tumitingin. Siguro Oo. siguro ko guys, kung gagawa ka naman ng mali dito, talagang Oo, makakasuhan ka. kay talaga. babae ka, kay lalaki ka. So siguro doon na sa may kasalanan Oo. talaga. So based on our experience lang yan, and sa kung ano yung observation namin. So yes, kailangan namin sa inyong sabihin na hindi na ito yung Brunei na naiisip Isip natin. natin. Pero ang question, babalik pa ba kami sa Brunei? The answer is hindi, Hindi na. na. Not because We're hindi good na. Oo, kumbaga kasi sa sobrang liit niya, lahat ng gusto mong makita, nakita mo. Hindi ito yung katulad na, for example, na, ay, parang nagkikrave ako sa ramen. Tara, punta tayo ng Japan. Ay, parang gusto kong mag-shopping. Ay, punta tayo ng Hong Kong. Ay, parang gusto ng Tom Yum. O, ay, punta Thailand tayo tayo. Thailand. Hindi siya ganon. ganon. Wala kang ganong hahanapin dito sa Brunei. So, huwag kayong matakot kung gusto nyo talagang mag-Brunei. Hindi rin siya ganong ka-expensive. Lalo na nga kung 3 days lang, talagang super affordable siya. And now, the next tayo magkikita-kita. Nasa Kota Kota Kinabalu Kinabalu na na tayo. Yes, same country, Malaysia, napuntahan na natin. Pero first time namin doon. Kaya doon na tayo magkita-kita. See you in Kota Kinabalu. Pasakay na tayo ng plane. Pero tignan nyo naman, ang taray. May pa free drinks. First time natin magro-Royal Brunei Airlines. In fairness, may pa-monitor. And tignan nyo naman to. Ang laki ng leg room. So, komportableng komportable siya. And merong movies. Kaya lang, sandali lang naman yung flight natin. Ang nakakaloka. Ang nakalagay dito, mga 35 minutes lang yung ililipad natin. So, ganun lang siyang kabilis. Maya-maya, nasa Kota Kinabalu na tayo. Touchdown, Kota Kinabalu! Pwede na ako mag-regime! Grabe, ito yung pinakamaigsing flight ever. Talagang ano lang, 23 minutes. 23 minutes, ang bilis, no? Oo, kinabog talaga yung yung Boracay. Kasi yung Oo. Boracay, mga more than 30 minutes Kahit lang. paano eh. lagpas kalahating Oo. oras. Yes, so pagpasok dito sa Malaysia, ano ba yung hahanapin? Ang kailangan nyo lang guys i-provide ay yung MDAC nila, Malaysia Digital Arrival Card. Lagyan na uli namin sa ilalim. Tapos yung pagdating link. naman sa IO nila, wala nang tanong-tanong, tatak agad, tapos scan ka agad ang index finger nyo, yun lang. Tapos nga pala guys, allowed tayo magstay dito sa Malaysia ng 30 days. Pwede rin naman daw ditong mag-bus, pero mas ano din siya, mas critical. Critical talaga. So, mas okay din daw talaga na mag-taxi na lang tayo. Or yun nga, mag-grab na lang tayo. Basta i-compare natin kung ano yung mas mura, going to the city, mga 15 to 20 minutes lang naman daw. Paglabas natin ng immigration and ng custom, i-scan ulit yung mga bags. And then, ito na, maliit lang actually yung airport. Meron din naman ditong currency exchange. Tingnan lang natin, ha? And then, Convenience store. may convenience store. Meron din bilihan ng SIM card. Tayo, nag-eSIM uli tayo. eSIM lang uli yung ginamit natin. Kaya may convenience store. So, maliit lang. And then, exit na kaagad. Ito na kaagad yung exit natin. Tignan natin kung merong mga buses. Kasi yung mga buses na babasa namin, nasa 5 RM. Oh. More on taxi talaga. Ay, may pa-welcome. Guys, nakakaloka. Ang palitan na pala ngayon, ang 1 RM ay equals to 13.85 pesos. Ang laki na. ang laki na. And then, nag-check na tayo from here sa airport going to our hotel. Sa Grab ay 7.21, which is 99.88. Sabihin natin 100 pesos. And then, kapag ka naman sa AirAsia, 9
In pesos, 124 pesos. So ano pang gagawin? Doon tayo sa Grab. Doon tayo sa Grab. Pero ang totoo din, minsan mahirap maghanap. Kapag Hindi. ganitong kaliit yung value. Totoo. Minsan nga doon, kailangan pang mag-add ng tip. Meron Alam gano'n. mo na mangyayari dyan? Oo. Puro cancel to. Mag-book na tayo papunta sa ating hotel. So, try na natin, 7.52. Tapos mag-a-add ka ba ng cover, takes natin. Tignan natin kung merong tatanggap. Start in 1 minute. Ay, ano ba yan? Verify. Kailangan pa na verify. O, magbe-verify muna tayo. Kaloka. At ngiting-ngiti daw ako. Ano ba kung masasabi sa screen? Bring your phone closer. Oh, completed. Uy, wait lang, makikita na kagad nila yung hotel natin. Surprise pa eh. Oo. Oo. Ayan na. O, tignan natin kung merong tatanggap ha. Ayun, ang dami sa paligid. Pero ang tanong, may tatanggap ba? Hoy, meron na kaagad! Oh, yay. Tingnan natin kung ika-cancel or hindi. Wala tayong ibang ginawang settings, guys, ha. As in, inopen lang yung ating location. Mag-automatic, magiging Malaysia na siya. Merong isa. Yung verify. Verify lang pala. Oo, kasi kung ano din yung card na ginagamit yung mode of payment sa Pinas, yun na din yung gagamitin nyo dito automatically. Ito na yung ating car. And then ayun, may pa-welcome dito. Ito na siya. Bulaga! Maayong adlaw! Good morning, good morning! Taas ng energy. Nakapagpahinga tayo ng bonggang-bongga. Gulat kayo, no? Umaga na kaagad. Biglang liwanag. Yes! So, hindi na natin ibinlog muna yung hotel natin. As in, in-enjoy na lang muna namin siya. Oo. Kasi, regalo lang din sa atin to. So, gusto muna namin siyang ma-feel ng very light bago namin i-share sa inyo. So, ang nagregalo naman sa atin ay si Sir Brian. Sir Brian! Sir Brian from Canada. Yes. Okay rin lang yun. Marami namang Brian na pangalan. Maraming salamat po sa pagmamahal. So, na-experience na namin siya and ipapakita namin siya sa inyo mamaya. Hayaan muna natin linisin uli yung room natin tapos saka namin sa inyo ipapakita. And ngayon, lalabas agad tayo. Pupunta tayo ng Manukan Island. O, diba? From here, ang kailangan natin gawin, Kailangan natin pumunta guys sa Jesselton Point Ferry Terminal. yes, and from there, sasakay tayo ng ferry. So again, wala uli tayong choice ang gagawin natin, mag-grab uli tayo. Diba? Pasyal agad para siksik-liglig at umaapaw ang episode. Alam niyo ba guys kung magkano lang siya? 85 pesos for 1.8 kilometer ride. After kulang-kulang 10 minutes, nandito na tayo sa Jesselton Point. So dito yung pier going to Manukan Island. Ang maganda dito guys sa Kota Kinabalu, yung Grab napakamura unlike dun sa Brunei. Less than 10 minutes, 250 pesos. Dito, 85 pesos lang. Yes, actually hindi nga eh. Doon 250, less than 5 minutes sa Brunei. Dito, tignan nyo naman, 85 pesos. So ngayon, bibili na tayo ng ticket. Kumbaga, iba-ibang operator yan. Kayo na yung maghahanap kung saan kayo bibili. Pwede naman siyang walk-in. Ayan. And then, pwede rin yung as in island hopping, yung marami kayong islands na pupuntahan. Pero kami kasi, ang gusto namin talaga, yung Manukan Island lang. Kasi based naman sa nababasa namin, yun daw yung pinakamaganda. Para hindi na rin tayo papalit-palit pa ng islands. Kung walk-in kayo, as in ngayon talaga kayo aalis, dito pala kayo pupunta sa gitna. Itong mga nandito, yung for tomorrow or future bookings. And then, ito yung prices niya. Pakita lang namin sa inyo. Kapag ka one island, ito yung price.
And then, 2 islands. Ito. Tapos, 3. And then ito. May kasama na kasi siyang terminal fee. Lahat-lahat na. And then, ito yung time. Pakipause nyo na lang guys ha. Nagtanong kami which one is the best island. Sabi niya, kapag daw magre-relax lang, tama, Manukan lang. Pero kung gusto niyo ng iba't ibang activities, sa Mumutik Island or Sapi Island. Dahil isang island lang tayo, ang binayaran natin ay 623 each. And then, kailangan daw natin dito pumunta. Pagkabigay sa atin ng ticket, pinapunta tayo dito. Okay. Registration. Ito na yata yung ticket natin. Tapos bibigyan tayo ng 2 life jacket. Thank you, brother. Ang nakakatuwa, Philippine daw. Tapos nakiki-appear siya, yung ganyan. Ano ba tawag sa ganyan? Oo, nakiki-appear siyang ganyan. Tapos sabi ko, Philippine daw siya, pero hindi naman siya marunong magtagalog. So yun pala, doon lang siya pinanganak, sila pinanganak sa Zamboanga and Tawi-Tawi. And then dito na sila lumaki. Yung buong hilerang nandoon, puro daw sila Philippine. Puro sila mga Filipino. At saka nga, di ba, kasi sobrang lapit Yes. sa Tawi-Tawi. Yes. So, di ba? Dahil sa sobrang lapit niya siguro, yun nga. Yung iba kasi siguro, as in dito na talaga. Nakakatuwa naman. Imagine nyo, kiniklaim pa rin nila na Filipino sila, pero hindi nga sila marunong magtagalog, di ba? Pwede kayo ritong bumili muna ng baon. Bili tayo. Although busog pa naman tayo, kasi nga di ba, nag-ano na tayo nag-breakfast. Pakita rin namin sa inyo yung breakfast, pero bukas na. Tignan na lang din natin kung nagpapalit ng pagkain. Ito, may karinderya dito, oh. Tignan natin kung ano yung mga tinda nila. Ay, ano to? Chicken? Pork? Wala silang pork dito. Okay. Sorry. Oo nga pala. So, chicken and fish, tsaka mga vegetables. Self-service siya. Ikaw magsasandok. Ito, ano to? Okay. So, dito yung rice. Tapos, tsaka natin malalaman kung magkano. Tignan natin. Antaray. Diba? Self-service, para tayo nasa buffet. Magbaon tayo. Siguro hati na lang kami ni Enzo. Kasi busog pa naman, para lang just in case. Gusto lang namin ma-experience tong self-service, magsandok. And then, chicken. Ay, sorry. And then chicken. Pwede ba dito pagkasya yung 2 chicken? Ayan, chicken tayo. 2 chicken. So guys, yung binayaran natin 124 pesos, 2 chicken, isang maraming rice. Yes! Wala lang. Gusto lang namin ma-experience nagsasando. So tara na. Punta na tayo sa ating boat. We are ready to go. May baon na tayo. And then, i-scan lang natin dito yung ticket na binigay sa atin. And then, go na tayo. Thank you. Ayan na. Sasakay na tayo ng boat. And ang alam namin, 15 to 20 minutes boat ride. Another boat ride. And this time naman sa Kota Kinabalu. Yung binayaran natin doon kanina, round trip ticket na yun. Yes. Ito na. Another boat ride. Last time na boat ride natin sa Malaysia, sa Langkawi. So ngayon naman, dito naman tayo sa Kota Kinabalu, going to Manukan Island. Uy! Uy! Lumipad yung sombrero ko. Grabe yung bilis. Uy! Lumipad yung sombrero ko. Sobrang bilis niya. Ganito talaga sila magpatakbo. Speedboat na, ini-speed pala. Ngayon namin napagtanto, boat ride here in Malaysia is not for everyone. Ang arte! Grabe! Para tayo nasa roller coaster. Ito yung pagdadaanan nyo guys, just in case
mapagdesisyonan nyo na mag-Manokan Island. May kasama siyang adventure. Finally, isa sa pinakamahabang 15 minutes ng buhay namin. Dumating na sa point at parang gusto ko na yung sumuko. Parang gusto siya. Hindi na siya nakakatawa. Hindi na siya nakakatuwa. Grabe, ang sakit sa sa bewang. Totoo. Yung pagbagsak kasi ba nakapot, sa pagbagsak na gano'n talaga, grabe. Pati pagbaba, guys, is struggle. Wala kasi kaalalay sa'yo. Grabe. Alam nyo, sa totoo lang, ang ganda ng island. Kaya lang kapag iisipin kung pagdadaanan ko ulit yung mga pinagdaanan namin ngayon, parang ayoko nang bumalik. Promise. Pati tubig malinaw. And then ayun nga, white sands. Lalo na yung may nakita kami doon sa photo spot, white sand the white sand. Kung makikita nyo, yung ibang island, ayun lang. Magkakalapit lang sila. Kapag yung ticket mo, 2 islands or 3 islands, punta ka lang uli dito, sasakay lang ulit kayo. Meron naman doong registration or nag-check doon. So tayo din, anytime pwede tayong bumalik kung gusto natin. Basta maximum na 4 PM, yun yung last na uwi dapat. Yan, dito i-check ulit yung ticket natin. And then from here, kita na rin naman yung pinaka-mainland. Tapos tatanungin nga pala kayo guys kung anong oras kayo gusto nyong bumalik. Sasabihin nyo lang. Grabe. Etong ganda dito, Diba? Guys, dito pa lang, meron ng mga isda. Yung parang mga espada. And then may nakita kaming shark. Nasaan na? Nawala na. May baby shark din. Ibig sabihin, buhay na buhay talaga. Yung karagatan pa ng Kota Kinabalu. Guys, ang lapit lang nito sa atin sa Pilipinas, sa Tawi-Tawi. So, ibig sabihin siguro, kung talagang maalagaan natin yung dagat sa Tawi-Tawi, ganito din sana. Sorry ha. Kasi di ba nanggaling na tayo sa Tawi-Tawi, tapos nakita nga natin na medyo makalat. Imagine niyo kung walang kalat yung dagat sa Tawi-Tawi, makakakita rin tayo ng sharks. Grabe. Ang yaman pa ng dagat dito sa Kota Kinabalu. Tsaka grabe yung mga isda. Ang gaganda. Iba-iba tagang kulay. At nandito lang yung sa mababaw na part. Sa pangpang lang. Yun nga lang, talagang grabe. Pakiramdam ko yung pati yung ano ko, yung mga buto-buto ko. Interesting. Parang nagtatayo na kanina. Kada tatalbog tayo, ganun kami. Dumating na sa point na lahat, natahimik na lang, sigaw na lang yung marinig. Parang yung mga bones ko nag-dislocate. Tapos yung nga, bumabaliktad na talaga yung mga siguro, grabe. Diyos mio. Well, ito naman yung makikita nyo. Kayo na bahala kung pakiramdam nyo worth it. Ba yung pagtalbog ng mga kalamnan natin kanina? Dito pala sa Manokan, meron pa palang entrance fee. Magkano entrance fee isa? 346 pesos. 346 pesos each. Bukod sa boat ride, may environmental fee, and then may entrance fee. Ang dami rin parang bayarin. Puro fee pala dito. Nagulat kami, akala namin waling na. Yung pala, meron pa din. And then may mga restaurants daw dito guys ha. In all fairness, maganda naman. And then, meron namang mga table. Siguro naman, wala nang bayad tong table. Siguro. Or baka pag ano natin, bigla lala, ayun, nakalatag lang din sila, Diba guys, dito, ma-presko siya. Tapos iba rin siguro nagagawa ng lilim ng mga puno. Yes. Masikat yung araw, pero hindi siya ganun kainit. Tapos ang dami yung pwedeng silungan. Ito yung nilalakaran natin, Pure na pure yung buhangin, kaya lang meron ng yung mga, ano ba tawag dyan? Sanga-sanga. Galing naman to sa Dahon ng puno. Oo, dahon ng puno na nalalaglag. Pero grabe, sobrang pino ng buhangin. Ay, ito ito kasi yung puno. Tapos yung dahon niya nga kasi, yung maninipis. Ayan. Ayan, kahit saan kayo pumunta, malililiman kayo.
Kaya ang sarap lang maglatag kahit wala kayong maupuan. Tapos ito, may kainan dito. Fast food service. Oh, fast food, guys. Ayun, fast food service. Fast food service. Oh, tignan natin ha. Bumili-bili pa tayo ng pagkain doon sa mainland. Tignan natin dito yung presyuhan kung magkano. Para lang magka-idea kayo, huwag kayong gumaya sa amin na laging gusto may baon. Meron din dito. Tapos yung presyuhan, parang ganun din, same lang din. Yes. Ayan oh. Yun din, meron din silang fried chicken. And then may mga pansit. Ang sarap ito. Parang Oh, ito parang ang sarap-sarap oh. Eh nagbaon tayo. Chicken sambal. Okay. And this is our bestseller. Bestseller. Okay. What is this? Beef? Beef? Okay. Nung tinitignan ko siya, akala ko para siyang Kalangaman Island. Pero hindi, magkaiba sila. Eto, kahit papaano, yung pupunta ka dito nang hindi ka na magwo-worry, may pagkain. Tapos hindi rin naman hindi rin mahirap yung transport. Talagang lang, boat ride lang, tatawid lang. Tsaka itong island na to, para siyang mas established. I mean, Oo. commercialized. Commercialized na siya. Pero napanatili nila yung ganda. Kung mas gusto nyo ng mas saucy, ayan meron din dito. Arang Restaurant. Ayan ang sosyal. Syala-syala kapag dito kayo. Lakarin natin yung pinakadulo kasi doon namin nakita yung pinaka White Sands. Tara ng pinaka. Ito pa meron din ditong resort. Oo. So meron ditong accommodation. May pool pa nga parang ang sarap nga ditong mag-overnight. Ito pa may mga tables pa rito na bakante Dito sa bandang dulo wala na halos nakakarating. Nandito nga yung magandang spot Kasi nung nasa bangka kami, nakita na namin. Grabe. Ito feel na feel ang island vibe. Tropical talaga siya. Punta lang tayo dun sa picturean. Ito pa nakatambay lang sila. Actually, kahit hindi ka na rito maligo, baka nga ako hindi na ako maligo. Kasi may baby shower. Mag-relax ka lang dito, kaya na. Actually, from here, ang ganda rin ng view. Ang makikita mo naman, yung pinaka-mainland. Tapos yung pinaka-mainland, napapalibutan siya ng mga bundok. So maganda rin siya. Ayan yung pinaka-mainland. Diba? Kitang-kita. Yung mga bundok, ang lalaking bundok din ng mga nasa paligid And then makikita rin natin na hindi rin ganun katataas yung mga buildings sa Kota Kinabalu. Sakto lang. Ano tawag dyan? Mid-rise buildings. Uy, grabe. Ang ganda talaga dito, promise. Basta tiisin nyo lang yung pagbalibag sa inyo. Eto ang view. Diba? Ang ganda. Parang gusto kong bumilang dito, bes. Hindi ko to kayang mag-isa. Gusto ko kasama ka. Dito yung pinaka-picturean. So, nandito tayo sa Manukan Island. Pero ang pangalan dito ay Tunku Abdul Rahman Park. And eto na ang view natin. Best bilangan natin to, hindi pwedeng hindi. Siyempre. Handa na ba kayo? And 1, 2, 3. Ang ganda! Ang sarap maligaw! Di ba? Ang ganda niya. O sige, lapit tayo ng very light sa dagat para mapakita namin sa inyo yung tubig. Sana wala naman dito yung baby sharks. Ay! Diyos mio, struggle pati pagbaba. O alam nyo na, maligo muna kayo ng sunscreen. O, malinaw yung tubig. In all fairness, masarap ng maligo. Actually, ang daming pwedeng tambayan, Kahit ito lang, ang sarap na din dito. Tama nga yung sinabi sa atin. Kung gusto nyo lang ng relax-relax, Dito. Manukan Island.
is the place to be. We have found our spot. Tignan lang natin kung may lalapit sa atin kapag naupo tayo dito. Kapag may lumapit, ay naku, hindi pwede yun. Maglatag na lang tayo. Oh. Dito na tayo. Malilim pa. Actually, yung pinakamagandang spot yun nandoon. Oh, malayo tayo sa mga tao. Ito yung ating view! Dahil nakahanap na tayo ng ating masisilungan at pwesto, ikakain na natin yan. So, bumili rin si Enzo nung mix, actually yung tawag dito mixed rice. So, talagang ano dito guys ha, ipapatong-patong lang yung pagkain. Labo-labo sa salaganon. Pakita namin sa inyo. Katulad nito, yung pinaka-toppings niya, pansit. Pansit. Tapos, ano yung beef? Ito yung beef, yung sabi ni ating ano daw. Masarap daw yan. niya. Recommended. Beef and then Chicken. may Isang chicken pirasong pa. chicken. Sarsyado. oh, tapos sabi ko sa kanya, wag na siya masyadong mag-rice kasi nga meron na tayong rice Ito, dito. konting rice lang. Guys, that's 20. 20 ringgit. Oh, so mga kulang-kulang to 80 pesos, pwede na rin. Eh, nandito naman tayo sa island. Maganda naman yung view natin. Ang ganda naman ng view natin. Tsaka in-expect nga natin, sobrang mahal talaga Oo, dito. hindi naman. Carry lang. Ito pa yung baon namin kanina pang tubig. And ang tagal na rin pala natin hindi nakapagdagat na asin dagat, no? Boracay yung last time. So kahit hindi kami rito maligo, carry lang. Kasi ito yung ganito lang, yung maupo ka lang dito. Ay, Tsaka, grabe. tama tayo sinabi sa atin. Ano ba gusto nyo? Mag-relax Oo. lang. Relax talaga dito, grabe. Nakaka-relax talaga. Sana kasama namin kayo dito. Tapos Yung tipong ano? ang laki nitong mesang to, nakaikot sana tayo dito. Tapos nagkukwentuhan lang. Ito sing nakaka-cleanse ng mind, no? Yes, ito lang di ba? Ay, minsan talaga kailangan natin ng mga ganito. Lalo sa nangyayari ngayon sa mundo, minsan kailangan natin munang mag-pause, ganyan, magmuni-muni. Totoo. So, ayan. Tapos kumain. Tapos kumain, katulad din. Ay, minsan mga kailangan natin. Grabe. Almost 2 hours lang kami nakaupo doon, guys, after kumain. Grabe. Sobra siyang nakaka-relax. Actually, hindi lang nakaka-relax, nakaka-antok. Oh. Sige nga, dude. Diyos ko, sarap matulog kasi sakto kakatapos lang din natin kumain. Grabe. Ito talaga dito, marerelax ka lang talaga. So after nung mga pagod natin sa pamamasyal sa Brunei, at least ito yung first, actually hindi, pang second day na natin ngayon dito sa Kota Kinabalu. At least nakapag-relax naman tayo. And ito lang talaga yung ganap natin dito mismo. Hintayin na lang natin yung oras nung pagbalik natin doon sa mainland. And of course, baka by this time, okay na yung room natin. May room tour na namin kayo. Wait, may nakita ko warning. Crocodiles may be present. Ano ba yan? Pati pala dito may crocodiles. Ito na yung pinakadulo. Tignan nyo naman yung mga westerners. Oh. Naglalatag lang sila tapos hihiga. Okay na yan. Ganyan na sila. Ito yung mga lugar na kahit wala kang gawin, carry lang. Pero bawal ditong maligo. Basta merong red. Kasi nga merong crocodile. Hindi, red over danger sabihin. Taray. Tapos meron din dun kanina yung sa mga jellyfish naman. And then nakakita rin tayo ng sharks. So ibig sabihin, buhay na buhay ang talaga tong karagatan ng Kota Kinabalu. Ang ganda. Grabe, ang ganda tingnan ng dagat Ganda sa talaga. screen. Oh my gosh. O ayan, ganyang kabuhay ang kapaligiran dito sa Kota Kinabalu. Nakita niyo yung ahas na yan. Grabe, no? Hindi Grabe yung kulay. Uy, alikan! Why? Ano ba yan? Horror. Isumiin natin ang kaunti para makita natin yung details niya. Ang ganda pa naman ng kulay. Nakakatakot. Smiyo. From baby shark na nakita natin kanina. Parang ayoko na dito sa puno na to. Crocodile. At guys, ito lang yung ano natin, no? Inuupuan natin kanina. I mean, hanggang ngayon, nandito tayo. Guys, yun na nga, pabalik nga tayo. Pero guys nga pala, sa magtatanong, yes, meron ditong toilet at meron ding shower area at free yun. Yes. Basta ingat lang kayo sa snakes. Oo, grabe. Kabokot naman pala Kasi dito. nagkukumuplan siya sa puno. So, ayan. And then, tignan natin kung gaano kadali lang bumalik.
kung meron na bang naghihintay na sasakyan, ganyan, or na boat, and then kung ano pa yung procedure, para lang din just in case, maging guide nyo siya. Or kung bumpy pa rin ba? Basta hindi na namin ibablog yun, grabe yun. Kanina nga sabi ko sa kanya, ano ba yan? Nawawala yung pagka-relax ko pagka naisip kong babalik na naman tayo. Tapos magbo-boat na naman. O guys, tignan nyo naman, oh. Pabalik na tayo ng mainland. Sasakay na tayo ng boat. Ngayon naman, Leaside naman. Grabe yung wildlife pa rin dito sa ano, no? Sa Kota Kinabalu, no? Grabe. Nakakatakot. Ayun, no? At ang nakakaloka dun, ano sila eh. Nagkakamuflage sila sa kulay ng mga dahon. Pag ito, bigla ko nitong hinabol, malamang magtatatakbo ko. Oh, grabe yung laki niya din, no? Hey! Kalax! Tara, hintay lang tayo kung saan mismo mag-aabang ng boat pabalik. Nakabalik na tayo sa mainland. Grabe, alam niyo, hindi na siya fun. Sobrang nakakatakot na siya. Tapos ngayon, yung pabalik kasi, medyo mas kabataan yung mga kasama natin. Tapos mas nagre-react. Oo. The more na nagre-react na, Mas nilalaro ni Kuya grabe. Driver. Siyempre, nakakatakot din. Kaya ito hindi siya advisable kapag ka talaga, meron ka talaga kayong batang kasama. Tsaka matanda pa. Tsaka matanda. Grabe. Baka matampal lang matanda yung Oo, captain. ang sakit. Ito yung gusto mo lang sana mag-relax, pero ang sakit sa katawan. Tapos di ba may time, di ba na parang lumipad na tayo, tapos bilang basak, bug. 2 beses. Thrice! 3 beses. Oo. I mean, 3 sunod-sunod yung gano'n. Grabe. So yun, hindi na tuloy siya fun. We therefore conclude siguro kapag ka Ay, talaga oo mali nga. siya, ito talaga yung practice nila. Kasi di ba yung salangkawi, di ba ganun din? Na yung salangkawi gumagano talaga, babang. Grabe, ang sakit niya sa lahat, sa buong katawan. Sala gusto nito, gumagano. So anyways, next na tayo magkikita-kita, nasa hotel na ulit tayo, and magro-room tour na tayo. After 20 minutes walk, nandito na tayo sa ating hotel, ang Hilton! Kinabalu! Eh, yung ating hotel. Kung makasigaw, akala mo kami nagbayad. Gift lang ulit. Ang kaharap niya, Holiday Inn Express. O tara, lakad na tayo. Diretso room tour na tayo. And then ipapakita na lang namin sa inyo kaagad guys yung mga amenities after nating mag-room tour. Tarashala, Hilton. Here's the lobby area. And then dito yung breakfast natin bukas. Nakapag-breakfast na tayo dyan kanina. Pero again, in-enjoy lang talaga natin. So, bukas ulit, dito yung ating buffet breakfast sa Urban Kitchen. Tara. Hello. Good afternoon. Ito yung pinaka-lobby. Para kang akyat ng cinema. Meron dito yung escalator. Aliw na aliw kami. Kasi hindi naman namin ito lagi na-experience. Dito yung event place nila. Oo. And then meron ditong pa-cafe. And then, may club pa. O tara, akita kagad tayo sa ating room. Room tour na kaagad tayo. Ang room natin ay nasa 5th floor. Bago yon, kakanta na ba tayo ng chandelier? Gusto niyo ba mag-swing? Ang dami. Diba? Tara na. Baka makaabala pa tayo. Diretso na tayo sa room natin. And then, yung amenities na lang. Yung swimming pool, na-enjoy na namin siya kahapon. Pero, meron ditong sauna. Yun naman yung experience natin today. And finally, makakapag-room tour na talaga tayo. And then talagang nilinis talaga. Guys, akala nyo talagang bagong check-in. So, nandito yung mga controller ng lights.
Oh, taray! And then, nandito yung cabinet natin, nandito yung safety deposit box. And ito yata yung ginagamit ng mga kapatid nating Muslim kapag ka nagpe-pray sila. And then, dito na kagad tayo sa toilet and bath. Ang laki ng bathroom! Oh, diba? Parang ano na to yung isang room na to doon sa Japan. O yung mga... And then, of course, nandito yung mga shampoo, conditioner, and then body soap, liquid soap. And then, meron din dito, nirefillan din, hindi naman kasi hindi pala natin ginamit. So, ito rin yun. Meron dito mga toiletries. And then, bago uli yung towel natin, ito yung hair dryer natin. And ito yung ating toilet. At least talaga separate talaga. Meron talaga siyang mga glass door. And then, dito na tayo. Ay, salamin na naman. Ito naman, salamin na naman. And then, nag-refill sila ng 2 bottled waters. Meron ditong coffee. Hindi na sila nag-refill kasi hindi naman namin ito ginamit. Meron kaming baon. And then, ito yung initan ng tubig. Tapos, ito. Shumit. And then, meron ditong, tawag dito, mini fridge. And then, nandito yung ating full-length mirror. Tapos ito, nandito yung plancha natin. Nandito yung ating, pati bathrobe, pinapalitan nila. Pati bathrobe, meron. Of course, nandito yung mga gamit natin. And, ito yung ating beds. 2 single beds. Pero malaki siya for single bed, ha. And, ito naman, meron ditong working table. Ang laki ng TV, pero hindi siya smart TV. And ito, hindi talaga namin ito ginalaw, guys, kasi gusto namin sa inyo ipakita. May pa-welcome sila. Pero naloka ako, yung pa-welcome nila, may munggo. Charot! And then, ayan, may fruits. O, di ba? Ang taray. And then, ito yung ating view. So, dito lang kami nagkakape ni Enzo. Ang view natin ay City View. Then, dito yung Holiday Inn Express. Grabe, mag-green pa rin talaga dito sa Kota Kinabalu. Ito yung Holiday Inn Express. And then ito yung pinaka-main road. Diyan tayo dumadaan. Nung galing din tayo ng airport. Tapos yung galing din tayo kanina sa Manukan Island papunta dun sa port. Dito rin tayo dumaan. O, di ba ang green pa talaga? Actually, forest na forest pa yung Kota Kinabalu. Na-balance nila yung city and then yung nature. Nakita nyo naman, may ahas pa, guys. Kaloka. And ito na nga yung ating room. And regalo nga ito sa atin ni Sir Brian. Thank you po, Sir Brian. Canada! Yay! Ang taas sa energy. Alam nyo ba, nakaka-touch to kasi ang gusto niya sa aming i-gift nung nalaman niya nasa Singapore tayo. Yung Marina Bay Sands. Diyos ko, ang mahal ng chinek ko, 45K a night. Sabi ko, Diyos ko, wag naman. Carry naman na yung ganito sa atin. Sabi ko nga, actually, sorry kailangan lang namin ikwento. Marami kasing nag-gift sa atin. And then, feeling ko kasi, gusto nila ma-experience natin kasi nakikita nila na yung mga binubuk nating hotels ay yung mga budget talaga. So, although ina-explain namin na kahit afford naman natin mag-stay sa talagang magandang hotels, syempre kailangan din namin i-consider yung mga ka-authentic natin na talagang on a budget. And kung titignan nyo talaga, more than 60% ng mga supporters natin on a budget. Kaya yun yung ginagawa nating mga vlogs. And yun din yung mga hotels na pinipili natin. Pero siguro sila, sa sobrang natutuwa sila sa atin, talagang gusto nila ma-experience din natin. Totoo. Oo. So, di ba, imagine nyo, willing siyang gumasa sa Marina Bay Sands just para mapasaya kami. Ma-experience namin. Kasi namin. sabi niya talaga, one of these days, promise ko sa sarili ko na bibigyan ko kayo ng gift as na hotel. Oo. So, sabi namin, yun, naku, sige po kung magbubuk po kayo ng hotel, basta wag po yung sobrang mahal. Kasi ano po kami, gala. Lagi po kaming lumalabas. So, sayang nanghihinayang kami. Katulad nyo, tignan nyo, nakabalik tayo mag-5 p.m. So, yun lang. Again, maraming salamat po kay Sir Brian. Pero of course, pwede nyo rin siyang i-book sa Agoda. Oh, guys, yung check natin sa Agoda, yung piliin nating date is yung October 27 to October 28.
Yung presyo niya guys is 5,976 pesos. And ito pa, naka-green yung excellent breakfast included. Oh, excellent breakfast. Kapag sa Agoda, may nakakita excellent breakfast, ibig sabihin buffet yun. Panalo. And again, maraming salamat. Ngayon kasi ngayong napapanood nyo to, nakita na talaga namin yung buong nag-book sa atin through our affiliate link sa Agoda ng September. It's 277 bookings. Grabe kayo! Diba? Record-breaking na naman yan. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Sana maging karapat dapat kami sa suporta ninyo. And now, na-enjoy na natin yung swimming pool kahapon, pero magsiswimming uli kami ngayon kasi mainit. And then, later on, gusto niyo, magsasauna tayo. And bukas, ipapakita na kaagad namin sa inyo yung breakfast. Yung excellent breakfast. Yung excellent breakfast. Guys, 3 araw na naman tayo magkakasama. Itong vlog na to, 3 araw. 3 days in the making to. Hold your breath. Gusto niyo may hold your breath? Here's our swimming pool. Oh, ito yung na-enjoy na namin. Diba ang ganda? Iba talaga kapag ka-infinity pool, no? Yung nasa itaas. Kasi yung view pa lang eh. And yun nga lang, hindi pa tayo pinapalad ng magandang sunset. Parang makulimlim din lagi dito. Tignan nyo yung view dito. Iconic view. Ay, eto talaga may ibigan nyo. Sea view. Doon tayo galing kanina. And then ito Sheraton to. Ito nakikita nyo to Sheraton. Di ba ito yung view natin? Caltex. Oh, ito Caltex. Dito tayo naglakad kanina, no? Naglakad lang kami kanina eh. Pabalik eh. Oh, ito naman, ito na yung sa room natin. Ito yung view natin sa room. Uy, umasa tayo. Mukhang may sunset na magagana. Ay, umaambon. Akala ko eh. Pero ang sarap dito mag-swimming. So ito, diba? Ito na yung swimming pool natin. And then guys, from time to time, merong dumadaang mga airplane. As in, ang baba na. Kasi yung it's either pa landing or pa-take or yung pa-take off pa lang. O, diba? Ang saya nito. Ito talaga, malamang, lagi kami magsuswimming. Kasi wala namang ganap dito sa Kota Kinabalu. Talagang pang-relax lang. Ito yung kanilang gym naman. Ito yung hindi pa namin na-explore kahapon. Ay, kailangan ulit ng card base. Pakiramdam namin, nandito mismo yung sauna. So, tignan natin. Pati sa pool area, kailangan din muna mag-tap. Ay, ayan. Ay, wala masyadong tao. Isa lang, huwag natin ipakita. Ayan, mabilisan lang. Ayan, ang laki din nung gym nila. And then, ang ganda ng view. Grabe, ang ganda ng view ng gym. O, dito kami excited ni Enzo sa sauna. Ito yung pang female, and then ito yung pang male. Wala naman sigurong tao na. O, ito yung may locker dito. And locker. And then, ay, ang taray, may mga pa-toiletries din dito. And then, towel. And then dito, ang kagandahan, hindi dito kailangan maghubo at hubad. Walang ganong rule. Steam bath. And then, ito yung pinaka-sauna. So, hindi na tayo dito magbablog. And then, ito may mga shower dito. Diba? Ganda ng experience, no? Mag-ano muna tayo, locker. Good morning! It's 8:30 a.m.
And breakfast naman tayo. Pakita lang namin sa inyo yung food. Pang second breakfast na natin. Pakita lang namin yung food, guys, ha. Huwag na natin pakita kumakain tayo. Baka maraming tao. Ito yung breads nila. Ang daming pagpipilian. And then, meron pa ditong mga donuts and cupcakes. Tapos, ito yung fruits nila nandito. Nasa chiller. Tama ba? Chiller ba tawag dyan? And, ito yung mga palaman. Ito pa, breads pa. And then, dito naman yung cereals. Ito naman yung waffle, pancakes, and then, ito yung mga salad. Ito yung salad station. And then, may fresh juice. Ikaw na yung mamimili kung ano yung gusto nyo. Ang dami palang kumakain. Huwag na lang ipakita dun sa may pinaka-dining. Dito na lang tayo. Ito pa, guys. Diba? Meron din ditong pinaka-main dish. Ito yung pinaka-main dish nila. Marami ka talaga pagpipilian. Siyempre may rice. Ito parang ang sarap naman ito. Chicken siya. Meron pa ditong noodle station. And meron dito mga dim-sum. Diba? Panalo. And wait, there's more. May ham, Ito masarap tong ham. Meron ding grilled fish. Merong beans. So, asan ang dami yung pagpipilian? Ayan. Naipakita na natin ang breakfast natin. Ito pa. So, ngayon, i-enjoy na natin ang ating food down. And we are back dito sa pool area. Ang sarap din dito tumambay. Grabe, ang ganda ng panahon. Kaya lang sobrang nakakaitim yung ganyan. Dito lang, ang sarap ditong tumambay. Kahit hindi kayo maligo. 3 araw in the making tong vlog na napanood ninyo. Talagang siniksik namin para first episode pa ng Kota Kinabalu. Talagang ano na kayo, may idea na kayo kung ano yung vibe dito. Tsaka guys, alam nyo ba, simula kahapon hanggang ngayong breakfast, grabe talaga yung kain ko sa yogurt. Ang sarap ng yogurt nila. Yes. Tapos ito yung lahat ng klase ng breakfast na experience namin. Hindi kami huminto lang basta sa rice, pati yung mga breads, and then pati noodles, untimong kape. Ano talaga, courses sa ginawa natin. Ganun talaga yung ginagawa natin. And then talagang mabagal lang para mas marami tayong matikman. So ayan, from Brunei, going here sa Kota Kinabalu, talaga namang ang simple-simple lang. Kasi nga pareho namang visa-free tayo sa Brunei and then sa Malaysia. And then, nakapag-island hopping na rin tayo. Hindi naman island hopping, nakapunta na rin tayo sa isang island. And ang sabi nga, yun naman daw yung pinakamaganda dito. So yun na yung na-experience natin. Huwag kayong mag-alala, gagawa pa tayo ng vlogs dito sa Kota Kinabalu para mas lalo nyo pa siyang ma-feel. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!